Hindi lang tuloy, syempre schedule ng Ironheart that time. Okay. Tapos yun, tuloy. Pero ayun, kaya sabi ko, sige si Donnie, si Bel. Mga kaibigan ko rin kasi, so kailangan sabi ko, enjoy ito, sama-sama kami. Kabatch mo si Beldar? Opo. Sa launch workshop ko lang, nakasama na kami. Wala pa ta Don Bell nun. Oo, wala pa Don Bell nun. Oo, wala pa. Pandemic kasi yung Don Bell na buo, di ba? Okay. Sino pong unang magtatanong? Dito, Hannah, I think you have a question. So, hi Anthony, congratulations. So, kayo ni Maris Racal, nagsiset na kayo ng tone for love teams even if you have personal lives. So, paano nyo yung na-maintain yung work and then personal life? Siguro, kasi si Maris matagal naman siya sa industriya eh. And ako naman, kung sino talaga ako, yun yung pinapakita ko sa tao eh. Siya, in relationship siya kay Rico. So, i-respect namin yung relationship din talaga ng isa't isa. And wala namang problema eh, nag-work naman siya. And I think, mulat na rin naman yung mga tao ngayon sa realidad eh. So, alam nila yung totoo. So, hindi. Thankful ako na tinatanggap siya ng tao. Yun, mahal pa rin nila yung character namin, yung tandem namin, di ba? Kaya kinikilig pa rin. Actually, mas nakakakilig nga eh, di ba? Na parang yung natural lang, yung minsan lang kami, nag-uusap ka, nagkikita kami sa taping, ano, kamusta ka na? At least, pagka gano'n, may pinag-uusapan kami palagi, diba? Hindi siya nauubos. Chemistry, magaling si Maris, matagal, sobrang galing niya, so wala akong masabi. So, do you think na yung ganong klaseng love gusto dapat parang tanggapin na yun sa industriya? Parang gano'n na pala dapat, or yung typical pa din? Siguro, depende kung ano yung nag-work sa'yo eh. Kasi sa amin, nag-fit naman siya sa amin, sa character namin, sa personality namin dalawa. Na I think, siguro oo, feeling ko, mas okay kasi yung mas totoo kayo na pinapakita mo na hindi ka naglalagay ng wall or something na ito kami, gano'n. Parang, wala, masarap sa pakiramdam kasi may freedom ka pa din na gawin mo yung bagay na gusto mo, nakakalabas pa rin kami, di ba? And ayun, nag-work siya eh. So, tsaka ako hindi mabigat sa pakiramdam. So last for me, so tinatry mo na i-establish yung sarili mo as a solo actor. Nang walang no holds barred at all. So, ano yung benefits nun para sa'yo? Not only as an actor, pero as yourself? Actually, may hirap yun, yung solo actor. Siyempre, alam naman natin na ang palabas, dinadala talaga yun ng dalawang tao, di ba? O ng kahit ilan. And I think, maganda kasi yung naset namin ni Maris eh. So, ako, okay akong maka-work kahit sino. Walang problema sa akin yun. Pero kung magkaka-work kami ulit, talaga, bakit hindi, di ba? Ang dami na, yung chemistry namin, sabi ko nga sa kanya yung charm ni Maris, di ba eh? Nag-drive yung humor namin parehas. I think, ako si solo actor, sabi ko nga, medyo may hihinapan ulit ako, pero kaya naman, pero ganun talaga eh, di ba? Kailangan minsan may mga ganun palabas, may ganun movie na ikaw magdadala. And I think, siguro, alam ko, ako masaya ako na kasama ko si Maris ngayon. Yun lang masasabi. So thank you and congratulations. Thank you po. Medyo abrupt yung question ko, pero paano nabago ang buhay na Anthony Jennings ng Ken Badvilov? Kasi this is a major break for you. Ayun nga. Actually, kukunin ko rin itong opportunity na to para magpasalamat din talaga sa lahat. Siyempre, unang-una sa Star Magic family ko, sa unang nakadiscover sa akin, kay Mama Joy, kay Mr. M, sa handlers ko, kay Ate Edith, kay Tians, of course, sino pa ba? Dahil pa eh. Sorry, hindi ko masabi iba. Of course, Star Creatives, sila Changres, Ate Saki, and sa Rice family ko, kay Sir Miko, sa handlers ko, sa RM ko, kay Mama Joyce, na nakadance off ni Catherine, yung nakaraan na. Siya po yun, si Water. Si Water. Sino ba? Ate Pat, of course, and sa kay Chris, sa boss namin. And sa unang-unang naniwala talaga sa akin, kay Inang. Ayun, maraming salamat. Kung di dahil po sa inyo, wala po ako dito ngayon. Ayun, yun lang po. So paano nga siya nabago ba? I mean, ang dami nagbago po eh. Kumbaga, in a good way naman. Dami that's na good. Benefits na ako, may mga rackets na ako, di ba? Dati, wala, tambay lang ako sa bahay. PlayStation buong araw. Ngayon, ano na, no? Ngayon, di ba? Lagi na ako nasa labas. Yung pictorial ka na po.
kinakausap na tao, Victoria, di ba? And ako kasi, ako yung hilig ko talaga, ako. Siyempre, of course, we wanna go a picture. Ito sinabi ko naman dati. Pero gusto ko yun i-interact talaga ako sa fans. Kinakausap ko sila. Gusto ka na. Tapos may mga, gusto may interaction sa'yo palagi. And parang hindi nawala yun sa akin. So, may mga nagbago, pero ako, stay pa rin naman ako sa kung ano ako. Kasi parang yun naman yung minahal sa akin ng tao, ano babaguhin ko, di ba? True, tama naman yun. Konti na lang mapapaiyak na natin si Anthony. Wag! Char, you have a question? Sige. Hello, Auntie. Hello. Kasi, napansin ko lang doon sa dito sa amin, marami kasi gustong malaman sino ba si Anthony, paano yung kasi talagang sumikat ka for being Snoop. So, syempre, ang naririnig lang, nalaman about Anthony is yun, syempre sinabi ni Mr. M, ano yung mga previous na nasulat sa'yo. So, kwentuhan mo naman kami yung beginnings ni Anthony. Actually, nakwento ko na ito dati. Pero, before, nung nag-start ako showbiz, commercial yung ginagawa ko eh. Pero kung gusto nyo malaman pa yung before pa ng commercial, sige. Yes. Dati, simple lang ako, nangingisda lang kami ng lolo ko sa probinsya. Medyo nalito lang ata si Mr. Endo sa interview niya, kaya sinabi niya parang nagkakargador daw ako. Sabi parang hindi ako yun. Pero syempre marami ng artista si Mr. Endo, so di ba? So yun, nangingisda kami ng lolo ko before. And wala talaga sa plano ko yung mag-showbiz eh. Pero nanonood ako ng mga action films. Sabi ko, parang gusto kong maging action star. Komedyante yun. Pero after nun, nag-commercial ako. Nag-try ako na mag-workshop for dance, singing. Acting talaga pala ako. Hindi pala ako para dun. Pero ayun, nag-commercial ako. Na-discover niyo yung mga Joy. Napanood niyo yung isa sa commercial ko, Glow. Tapos, ayun, napahanap ako. Akala ko. Pero yun, nag-start na doon sa Go-See. Nag-Go-See ako Mr. M. Si Mr. M pa yung siyempre, of course, Direk Loren. Magpapasalamat ko ako, Direk Loren. Yun, si Mr. M, unang nag-discover sa akin. Sabi niya, ngiti ka nga. So, ngiti ako. Sabi niya sa baba, kasto. Sige na, pasok ka na doon. Ganun lang yung interaction namin una. Tapos nagtagal siya, nag-workshop ako doon, kasama ko sila din. Ayun, thankful naman na, nandito pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Kasi marami namang nawawala eh, maraming dito matagal pa rin. Tsagaan lang talaga. Kaya natanong ko yun kasi of all the artists na parang inihabili ni Mr. M, ikaw talaga yung isa sa mga na-mention. Kasi ganun ka parang nakita ni Mr. M na magiging kapag. And ako naman, yung kung ano man yung pinagdaanan ko before, papasalamat ako dun. Experience din kasi yung nakuha ako dun. Hindi naman siguro ako magiging ganito kung hindi ko na pagdaanan yung mga bagay. Siyempre may downside, sobrang naghihirap talaga ako nung bata-bata ako. Since yung parents ko, yung dad ko namatay last 2 years ago. Medyo mahirap talaga yung sitwasyon namin. Since ako yung breadwinner sa bahay, talagang kailangan kong magganap ng paraan kung paano kami mabubuhay. And buti nandiyan yung mga magulang ko, syempre, Star Magic, hindi lang ako pinabayaan, Star Creatives, Rise, at Direk Loren. Nandiyan sila, ginabayan naman nila ako, ginaid nila ako sa mga downtimes ko talaga. Kasi hindi naman ako palaging masaya talaga. May pinanggagalingan naman lahat ng mga jokes ko. And I think, nag-work yun para sa akin. And yung nga sabi ni Mr. M, parang, sige tol, tuloy mo yan, parang maganda yung may bubog ka, sabi sa may karga. And yun, tinake ko yun as advantage para marating ko bang kung ano yung kailangan marating. Malayo na, pero malayo pa. Malayo pa, pero malayo pa. Ayun, so clarify ko rin lang, hindi ko yung batang nagbabas na... Hindi, siya ko yun. Tumitundo. Pero yung schools, na kung alam niyo na yun, siguro napanood niyo na yun yung grade 2 lang yung tinapos ko, diba? So, kailangan ko pang mag-exam sa DepEd para makapag-senior high. So, mag-senior high pa ako para makapag-college.
Ganun talaga ito minsan unfortunate talaga yung buhay. Hindi natin masasabi, hindi naman lahat binibigyan ng opportunity na, di ba? Walang privilege yung ibang tao. So, kailangan talaga na, alam mo na yan? Thank you. Hindi ko alam kung tama yung na-remember ko. Mas napapagod na yan mag-travel from Pampanga to Manila. Oy, Manila to Laguna Pampanga. kasi yun. Laguna. So, hindi, sa north din eh. Parang may time na sinusundukan namin ng service. Before, sa Antipolo. Antipolo and Laguna. Ayan. Kasi nga, nakakapagod, di ba? Nakakapagod, pero ganun talaga, hindi mo naman mararamdaman yung pagod once na Oo. sa set. Masaya naman kasi yung trabaho na ginagawa. Pag mahal mo yung trabaho mo, hindi mo naman talaga mararamdaman yung pagod kahit anong nangyayari. So thankful ako na na-enjoy ko yung ginagawa ko at the same time, di ba? Yun yung talaga yung passion ko. Trabaho ko, passion ko. Gusto naman, panis naman. Baliw ka. Okay, sino po pong magtatanong? Ay, dito, from Push. Mindoro po. Kakaibang tao din po yun. Laguna, ano ba ba? NPA kasi ako, no, permanent address. So palipat-lipat po kami dati. Siyempre, may Pasig din ako. Akala nga nila, ang dami kong kabit eh. So, hi, Anthony. Hello po. I'm Nika from Push. Nika. And gusto ko lang sabihin na tuwang-tuwa talaga kami sa danding ninyo ni Maris. As in, sobrang biglang, boom, oh my God, nakakatawa tong dalawang to. So, can you take us back sa first time na pagkikita ninyo ni Maris? Ano yun, yung pagkakita nyo, nag-click Ito. agad? Ito. Una kami nagkita, syempre, press con. Pero nung una kami nagka-eksena, doon kami nagkaroon ng interactions talaga ni Maris since magkaka-eksena. Naalala niyo yung eksena na hulog, yung sinasaluhin ko siya. Yun yung una kong eksena sa kanya. So, kabado ko, hindi ko alam paano. Sabi ko, si Maris to eh. Siyempre, kilala ko, napapalag ko na si Maris eh. Sabi ko, paano ko gagawin to? Si Direk Kati naman yung nag-direct ng time. Sabi ko, sige, bahala, saluhin mo lang. Tapos, ipalibag mo. Ha? Siyempre, paalam ako kay Maris, kausap siya. And bagaan naman kausap si Maris, so sabi ko, feeling ko mag-work naman kami dalawa. So, yung isa namin, tulog lang siya, tapos panik-panik ako. And after yun, sabi niya, magkakaroon pa daw tayo ng eksena. Sabi sa amin yung direct. So, excited ako. And siya rin naman, natuwa din siya sa outcome ng eksena na ginawa namin. Actually, cute nga eh, kasi naggulat ako, nag-review muna, parehas kami ng technique kung paano patawan ng tao. Ayun, nakakatuwa lang na, kasi si Maris magaling siya, maganda yung charm niya. Sobrang sarap niya talaga kay eksena. Magaling siya kabatuan ng lines. Nape-pressure na ako minsan eh. Pag kay eksena ko siya, sabi ko, hindi nagbabakil ko. Tapos ako, sabi, hinga. Sabi sa akin, hinga ka. Yung sa mama mo, yung base ko magsalita, hinga ka. Sabi niya. Na-update lang din. Tutulungan kami parehas. And may mga times din naman na may eksena ako na minsan ganun din. Bigayan lang naman eh. Sobrang papasalamat lang din ako na siya yung naging kapartner ko dito sa Kanbay. Galing, iba talaga. Nag-work ko stick. Kailan nyo na-realize na parang, patok na pala rin tayo? Like, you're with Don Bell, ang galing, magandang love team, napakagaling ng mga actors. So, kailan nyo na-realize ni Maris na kayo rin ay na-recognize na rin sa Kanbay? Yung sa eksena ng pwede ba sabihin yung airlines? Doon siya unang pumatok sa Netflix. Yun yung nakita ng tao na mga casual viewers na parang cute na eksena niya. Nagsimula yung love team nila sa tao. Diba? Hanggang ngayon yung tao, hindi ako mapigil. Nag-message pa rin siya, what's up, poop? Noong una nakakatuwa eh. Pero masaya. At least na-recognize sila. Tsaka walang nangyari gano'n ha. First time na may mangyari, magsimula yung love team nyo sa tae. Ayun. Ito po, last na lang about you and Maris. If ever given a chance na meron kayong i-remake like a popular local rom-com film, ano yung gusto mong itry ninyo? If or kung hindi na si Maris or anyone that you would like to meet. Naisip ako eh. Ano nga yun? Nakalimutan ko yung title. Yung kay Vong tsaka kay Tony. May only yun. Gusto kong gawin yun. Gawin namin ni Maris. Yung namatay sila sa ulo. Diba ang cute? Parang bagay sa amin. Diba? Parang mag-fit sa amin.
Okay, sige po. Siguro yun, isa sa mga. Marami pa pero bahala na kung ano naman yung ibigay. Kaya naman, ready naman kami dalawa eh. Okay, last question na lang. From your Ironheart character, di ba, about trolls, hockey, tapos ngayon, si Snoop, funny, confident guy na ang pahinga ay Jingle Bells, tama ba? Ano ang kaibahan ng pag-prepare mo sa different character na yon? Actually, si Kronos kasi, yung character ko na yun, street kid din kasi yun. So, hindi masyado nagkakalayo sila ni Snoop. Ang pinagkaiba lang si Snoop, mas hardworking siya eh. So, hindi siya yung parang pupunta sa masamang bagay. Mas nakakatawa nga siya. So, parang sabi ko, sige, paano ko ba gagawin si Kronos, si Snoop? Kasi, onti lang yung preparations na nabigay din talaga sa akin. So, nung nabasa ko yung script, ang ginawa ko, sabi ko, sige, gumawa ko ng boses, ng tono, kung paano siya magsalita, di ba? Parang iba. Kasi po, nag-guess siya. So, ayun, medyo ganun din naman si Kronos. Ginawa ko lang parang maganda naman yung script kasi. So, before kasi seryoso yung kay Kronos, di ba? Parang action kasi yun eh. So, eto, ganun pa rin naman, kaya lang may funny side. Mas may bubog kasi ito si Snoop eh. Kasi, actually, iba pala pwede sabihin. Basta mas may bubog to si Snoop. Abangan nyo na lang. Okay, thank you so much and Thank you congratulations. po.